Nag-alok na ng pabuya ang NBI para mahanap ang katukayo ni suspended Bamban Mayor Alice Guo. Lumalabas din sa pagsusuri ng NBI na hindi Pilipino kundi Chinese ang kapatidang alkalde. Magbabalita si Elaine Fulgencio. Pareho ng pangalan, kaarawan at taga-Tarlac din ang dalawang Alice Lielgo na nasa datos ng National Bureau of Investigation. Sabi ng NBI, magkaibang fingerprint ni Mayor Alice Guo at kanyang katukayo. Hanggang ngayon, hindi pa rin mahanap ang isa pang Alice. Kaya nag-alok na ng pabuyang NBI sa mga kahanap sa kanya. 2005 pa mula nang huli siyang mag-update sa NBI at hindi na naulit pa. Tinitignan tuloy ang posibilidad na baka napag-utusan lang ang isa pang Guo. Tissues ito. At hindi Alice Guo ang pangalan niya. Nag-file lang, ginamit niya Alice Guo. Maaring may instruction na kumuha ka ng clearance under this name. Makatutulong daw kung lalantad ang isa pang Alice Guo para malaman kung kinopya ba o hindi ang kanyang pagkakakilanlan. Pero kung nagsisinungaling sa totoong pangalan, pwede siyang kasuhan. Ang tanong ngayon, meron nga kayang epekto ang hindi nag-match na fingerprint ng dalawang Alice Guo sa nauna nang nag-match na fingerprint ni Mayor Guo at ng Chinese na si Guo Waping. Ayon sa NBI, Whatever will be the findings, it will not affect yung findings namin na yung Guo Waping at saka si Alice Guo ay iisang tao. inanunsyo naman ni Senator Sherwin Gatchalian na ang lalaking kapatid ni Mayor Guo ay Chinese at hindi totoong Pilipino. Sa pagsusuri ng NBI, nag-match ang fingerprint ni Wesley Lielgo sa fingerprint ng Chinese national na si Guo Xiangdian. Sinasabing dumating sa Pilipinas si Guo Xiangdian noong 1999. Nakalista siyang dependent son ni Li Wenyi na sinasabi namang tunay na ina ni Mayor Guo. Ayon kay Senator Gatchalian, patunay ito na inabuso ng pamilya ni Mayor Guo ang late registration process para palabasing Pilipino sila. Tutulong naman ng COMELEC na maikumpara ang mga hawak nilang fingerprint na Mayor Guo at Guo Waping. Take note, ang COMELEC ay may sariling handwriting and fingerprint experts. Kung meron ng NBI, meron din ng COMELEC, madami kami na mga experts. Kung sakali election offense kay Guo na may parusang hanggang 6 na taong pagkakakulong, hindi na rin siya pwedeng bumoto at kumandidato. Pinakamabigat na penalty, perpetual disqualification to hold public office. So kung sakali mo po mangyari ang lahat ng yan, at nagkaroon na ng final and executory decision, disqualified siya. Pero kung hindi pa mahatulang guilty si Guo sa 2025 at kumandidato siya ulit, tatanggapin pa rin daw ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni Guo. Pero maghahain pa rin daw sila ng petisyon para siya ay madisqualify. Para sa 1PH, Elaine Fulgencio, News 5.